Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, breaking news sa kinatigan ng Korte. Nako po, lahat umiyak sa desisyon ng Korte Suprema. Patungkol po riyan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin to. Ito po ang balita mga kababayan. No? 13-0 Justices trashes impeachment unanimous decision. Nako, isang matinding panalo. Isang matinding legal na panalo ang natamo ni Vice President Sara Duterte matapos unanimously ibinasura ng Korte Suprema ang impeachment complaint laban sa kanya nitong Hulyo 25. 13 po mga kababayan na maestrado ang bumoto pabor sa pagbasura kabilang ang appointee ni President Bongbong Marcos Jr. na si Associate Justice Raul Villanueva at ang appointee naman po ni former President Noynoy Aquino na si Senior Associate Justice Marvic Leonen. Ipinakita ng boto ang pambihirang pagkakaisa ng korte sa kabila ng politikal na pangangailangan ng mga pinanggagalingan ng mga maestrado. O yan, palakpakan po natin. Kaya pala itong mga aso, itong mga aso ng administrasyon, lalo na ni Tamba, ay nag-ano na naman mga kababayan, tumahol na naman, no? Itong mga aso, tulad na lang po nitong itong mga kababayan, kaya ito dapat talaga ito madisbar mga kababayan, dapat lang na nadisbar talaga itong si Gadon. Kasi walang pagrespeto mga kababayan sa institusyon na kung saan siya nanggaling. Pero ngayon wala na no? Ito, pakinggan po natin si Gadon. Ayon po kay Gadon hindi ko maintindihan yung ano niya. Tuta ng mga Duterte. Yan yan, tuta daw ng mga Duterte lahat ng Supreme Court Justices or yung the Supreme Court itself, tuta daw ng Duterte. Ito, pakinggan po natin to. Tuta ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Galit na galit. Ulitin pa nga natin to. Galit na sarap sa... Tuta ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Tingnan nyo sa ganun mga kababayan, no? Ewan ko ba kung bakit nasa gobyerno pa itong taong ito, no? Ganito ba ang mga tauhan ni President Bongbong Marcos Jr.? Ganito ba ka-competitive ang mga tauhan ni President Bongbong Marcos Jr.? Ganito ba kawalang respeto, ang mga tauhan ni President Bongbong Marcos Jr.? Kasi mga kababayan, tingnan nyo dapat kasi tinatanggal na ang taong ito sa gobyerno. Bakit? Kasi iisipin po ng mga tao na lahat ng mga nasa administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. ay katulad ni Gadon. Diba? Kumbaga mahahawaan ni Gadon. Buti na lang yung iba, hindi talaga nahahawaan. Kasi pag lahat kayo dyan sa gobyerno ni President Bongbong Marcos Jr. ay katulad ni Gadon, nako po, delikado mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at eto pa. Pasadahan naman po natin yung mga ilan sa mga
nasambit, sinabi, no, ni President Bongbong Marcos Jr. Sa kanya pong SONA. Okay, eto po mga kababayan mula po sa Abante News Online. Sabi po dito, asahan po ninyo na ginagawa natin ang lahat para matulungan kayo na magpagaling at lumakas. Ginagawa raw ni President Bongbong Marcos Jr. ang lahat ng magagawa ng kanyang administrasyon upang matulungan ang bawat Pilipinong may karamdaman. Ipinagmalaki niya sa kanyang hashtag SONA 2025 ang kahalagahan ng PhilHealth at zero balance billing. Ipinagmalaki ang PhilHealth. Di ba mga kababayan, may kaso nga ang PhilHealth? Dahil kinuha po nila ang pondo ng PhilHealth. Tapos ngayon ipagmamalaki nila ang PhilHealth. Baka sila lang ang proud sa PhilHealth. Di ba? Kasi sila lang ang nagkakakolekta. How about yung mga members, the contributors? Masaya ba kayo? Sa nangyayari ngayon sa PhilHealth? Di ba? Mapapatanong ka talaga eh. Kinuha nila yung pondo. Naibalik na ba? Hindi tayo updated na eh. Hindi na tayo nakaka-update sa PhilHealth, no? Oo. Kinuha nila yung pondo, tapos ngayon sasabihin, kahalagahan ng PhilHealth at zero balance billing. Kayo pong mga naghuhulog sa PhilHealth at yung mga contributors. Sabi po dito ni President Bongbong Marcos Jr. ay pinagmalaki niya ha. Ibig sabihin, pag ipinagmalaki ang isang bagay, marami po ang natutuwa. Kayo po ba mga kababayan ay natutuwa? I-comment nyo na lang kung kayo po ay natutuwa at kung kayo po ay nagagalit, nasasaktan dahil sa kanyang SONA ay mag-comment na rin kayo. Eto pa. Pasadahan din po natin. Ito pa ang sinabi niya sa kanyang SONA mga kababayan. Sa mga nagtatanong kung nasaan na ang 20 pesos na kilo ng bigas, ito ang aking tugon na patunayan natin na kaya natin ang 20 pesos sa bawat kilo ng bigas na hindi malulugi ang ating magsasaka. Nagrally nga ang mga magsasaka eh. Yung Farmers Association mga kababayan ay nagrally nga. Ganun ba? Ganun ba hindi malugi? Nalulugi na nga raw sila. Mahal ang lahat binibili sa agricultural mga nila, di ba? Process or procedure na ginagawa nila. Di ba? Siyempre may gasolina, nagtaas pa ang gasolina, fertilizer, siyempre yung labor pa. Ipinagmalaki ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address ang tagumpay ng 20 pesos per kilo ng bigas na hindi umano nalulugi ang mga magsasakang Pilipino. Pero yun nga ang sabi ko kanina, kung masaya sila, kayo pong mga magsasaka na nanonood ngayon dito sa ating munting channel, masaya po ba kayo sa ginagawa ng administrasyong ito? Mag-comment na lang po kayo sa baba para mapatunayan po nating masaya ka talaga kayo. At hindi kayo apektado dito po sa tinatawag nilang 20 pesos na kilo ng bigas program. Kumusta na kaya yan? Patuloy pa rin ba? Anyway, sabi ko na nga ba sa inyo no? Isa ito sa mga magiging accomplishment, di ba? Yun. Isa ito sa magiging accomplishment ni President Bongbong Marcos Jr. pagdating po ng SONA. Kaya pala, pinipilit nila, no? Pinipilit nilang ganito no? Una, isa lang muna, kailangan pilitin kasi magsusona Eto na po mga kaubayan. Tapos yung PhilHealth, diba? Nasama pa sa SONA ang PhilHealth. Ito pa, isa pa mga kaubayan na tinalakay or pinagmalaki ni President Bongbong Marcos Jr. Sabi niya po dito, tila nagbalikan daw ang mga pusyera. Kaya patuloy ang ating mga operasyon laban sa mga drug dealer, sila man ay big time o small time. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na operasyon laban sa illegal na droga. May operasyon ba?
na, di ba, operasyon pala yun? Akala ko kasi basura. Di ba? Kung operasyon po yun, mga kabayan, malamang sa malamang, mayroon po silang nahuling kriminal. Di ba? Namulot lang kayo ng basura. Kasi inanod ng dagat. Di ba? Tapos sasabihin nyo ngayon, operasyon. Tama na naman tayo. Palakpakan po natin ang ating mga hula-hula ng mga nakaraang linggo. Diba sinasabi na natin dito sa ating munting channel na talaga yung mga ano na yan, mga inaanod, mga nakukuha nila mga illegal na droga, mga kababayan, ay ipagmamalaki din na yan sa SONA at hindi nga po tayo nagkamali. Hindi nga po tayo nagkamali, mga kababayan. Dahil ipinagmalaki nga nila yung operasyon di umano. Wala naman kaming nakitang operasyon. Yung operasyon talaga ng dating Pangulong Duterte. Makikita mo, diba? Naka full battle gear, no? Yung hindi girl hindi girl, okay? Naka full battle gear, hindi girl, okay? Naka full battle gear ang ating mga magigiting na otoridad. Pero ngayon wala naman namulot lang sila ng mga basura sa gilid ng dalampasigan. Tapos sasabihin pa nila ngayon, operasyon. Nako po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, napasama pa sa accomplishment. Grabe Torre, palakpakan natin si Torre. Ito po mga kababayan ng balita. Sabi po dito, mga kababayan, champion PNP Torre. Pabirong binigyang parangal ni President Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA. Sama rin nating yung bago nating kampiyon si PNP Chief Torre. Ayon kay President Bongbong Marcos Jr. Ikinagulat naman ni PNP Chief General Torre III ang pagtawag sa kanya ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng kanyang SONA, kung saan kinilala siya bilang isa sa mga champion kasabay ng pagpupugay ng mga atletang Pilipinong nagtagumpay sa pandigdigang kompetisyon. Nako, yung boxing, mga kababayan, siguro yung tinutukoy dito ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. No? Yung boxing na hindi natuloy kasi may lakad. Si Duterte, Mayor Baste. Dalawang naiisip ko dito. Posibleng tinawag niyang binigyang parangal ni President Bongbong Marcos Jr., no? Unang-una, kailangan mo talagang i-mention si Torre. Bakit? Malaki ang accomplishment ni Torre. Malaki po ang kanyang ambag sa political career, no? Ni President Bongbong, or sa administrasyon ni President Bongbong Marcos. Kasama ng politika. Dahil sa ginawa nila kay former President Duterte, kay Pastor Apollo Kibuloy, diba? At sa marami pang iba. Ano sa palagay niyo, mga kababayan? Yan siguro yung tinutukoy ni President Bongbong Marcos Jr. Grabe naman yung mga accomplishment niyo. Wala ba kayong mga build, diba? Anyway, baka hindi lang natin nakita. Yan, mga kababayan, abangan po natin, baka mamaya or sa susunod na vlog natin ay ma-share natin yung mga build program ni President Bongbong Marcos Jr. Kung meron, Ito, last po natin pag-uusapan bago po natin i-play ang video, mga kababayan. Ito, first couple na nahati suporta. PBBM kay Tito Soto, Lisa kay Cheese. Cheesy naman. Bakit kailangan pa natin? Ito mga kababayan, real talk lang po tayo. Bakit kailangan pa natin ang desisyon ng isang first lady sa isang ganitong bagay? Diba? Kaya wala naman siyang mandato, diba? Na magdesisyon kung sino ang diba? Anyway, yung naiisip ko lang, bakit kaya pati si Lisa Marcos kailangan ng suporta ng magiging Senate President? Diba? Bakit kailangan ng isang Senate President ang suporta ng isang First Lady? May something ba sila? Nagtatanong lang.
Anyway mga kababayan, okay, magkahiwalay umano ang sinuportahang kandidato ng pagka-Senate President sina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Lisa Araneta Marcos. Ayon sa mga source ng politiko, palihim na nagbigay ng suporta sa first couple sa magkabilang kandidato. Patawa talaga kayo. Bakit kailangan nyo pa? Anyway, gayang sabi ko, bakit kailangan ng suporta ng isang first lady maliban na lang kung siya ay malakas talaga. Maliban na lang kung siya talaga ang nasusunod. Kailangan mo talaga ang suporta niya. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Mga politiko, mga traditional politician, ayaw sumunod sa Korte Suprema. Kaya magkakagulo po ang Pilipinas. Impeachment ni VP Sara, tuloy, August 4. Sige, pag-usapan natin. Sir, ano ba ang ipinunto ni Senador Villanueva? Kaya sinabi nito na maaari pa rin So yan mga kababayan. tumuloy ang impeachment trial kahit may decision na ang Supreme Court. June, sui generis ang impeachment court. Ibig sabihin, unique, natatangi at may sarili itong uri o description. Ito ang nilinaw ni Senador Joel Villanueva kasunod nga ng paglalabas ng desisyon ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa saligang batas ang naisampang impeachment case kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Senador Villanueva, nangyari na ito dati sa impeachment case ni former Chief Justice Renato Corona, kung saan pinagbotohan anya ng mga senator judge kung susundin nila ang desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment trial sa dating Chief Justice. Giit ni Villanueva, nasa impeachment court pa rin ang desisyon. Supreme Court made that decision or not, the impeachment court will proceed. And I'm sure someone will raise it during the Di ba, teka muna, ito ba yung anak ni Eddie Villanueva? Di ba tatay na ito pastor? Hindi ako na medyo nagtataka lang. Di ba? Kasi ikaw yung pamilya nyo ang natugari ang anak ng Diyos, pero kayo ang ayaw sumunod sa batas. Kayo ayaw sumunod sa authority. Alam mo, malaki problema natin dito. Dahil ang mga trapo po, or itong mga traditional politician, ayaw sumunod sa Korte Suprema. Delikado po yan. Magkakagulo po tayo. Kasi ang reason nito si Eddie Villanueva, yung, ano ba yun, sinasabi niyang sui generis ba yun? impeachment proceedings. For sure, someone will raise it. Diba? So, but we are... Ayun, sui generis. Okay, ang ibig sabihin po nito sa aking pagkakaalaman, bagamat tayo aminadong hindi naman abogado, ito nga hiwalay po sila. Ang impeachment court ay hiwalay. So sila ang dapat mag-decide sa pagpatungkol sa impeachment. Alam nyo, ang dinesisyonan ng Korte Suprema na unconstitutional yung impeachment, it's because 4 po ang sinampa na impeachment kay VP Sara. Dapat may 1-year bar rule. Ang ibig sabihin nun, liliwanagin po natin, sa bawat isang taon, isa lang ang pwede nating isampa. Ang problema doon, meron nagpumasok na first complaint, hindi nila pinagalaw. Dapat yun, automatic, ginalaw po yun. At may proseso po. Dapat yun ay pinadala sa doon sa speaker at dapat mabigyan ng pagkakataon si VP Sara na makasagot doon sa complaint na yon. Ang pinupunto naman nitong mga senador at congressman, doon na sa impeachment, magpaliwanag, sa impeachment trial na magpaliwanag si VP Sara. So yan mga kababayan, kahit ano palang gawin nila, wala na, nakapag-desisyon na po ang Supreme Court. Talo na kayo, wag na kayong diba? Anyway mga karbi natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment nyo lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.